Once again, a delightful morning to each and every one. We praise God sa kanyang paggabay sa atin throughout the night. At ngayon atin pong pag-aaralan ang salita ng Panginoon na pinamagatang Special Care for the Weak. So, it's April 3. Is sa devotional book ng In Heavenly Places. So, mapapansin natin dito yung pag-aalaga ng ating Panginoon sa mga may kahinaan. Atin po itong pag-aaralan. Matthew 18 verse 10, Take heed that ye despise not one of these little ones, for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Napakaganda po mga kapatid. Makikita natin dito yung pagmamahal at pag-aruga ng ating Panginoon sa atin. Na tayo ay ginagabayan sa lahat ng hakbang natin sa buhay, na iniingatan niya tayo sa lahat ng ating mga gawain. Man is God's property, and angels are looking with intense interest to see how man will deal with his fellow men. So, ang tao ay isa itong pag-aari ng Diyos, at ang mga anghel sa langit ay tumitingin sa kanila na may interesado silang minamasid tayo, na ang isang tao ay maging isang kamanggagawa ng Panginoon. When heavenly intelligences see those who claim to be the sons and daughters of God putting forth Christ-like efforts to help the erring, manifesting tender, sympathetic spirit for the repentant and the fallen, angels press close to them and bring to their remembrance the very words that will soothe and uplift the soul. So, ang langit o mga tao sa langit ay talagang tinatanggap nila ang bawat ang buong langit nakikita niya at tinatanggap niya tayo bilang mga anak niyang lalaki at babae ng Diyos. At bibigyan niya tayo ng kakayahan upang mapanagumpayan ang lahat nating mga kahinaan at upang ma-reflect sa buhay natin yung Christ-like in character. Kahit tayo ay makasalanan, nanghihina, pero yung sympathy ng Panginoon sa atin, binibigyan niya tayo ng sympathetic spirit for the repentant and the fallen. So, ang mga angel na very close to them, very close sa atin, para dalhin tayo na maging alaala the very words that will soothe and uplift the soul. Upang ang ating mga kaluluwa ay talagang mapuspos ng kanyang pag-ibig. Holy angels are on the track of every one of us. We are not to despise the least of God's little ones. So, napakaganda. Tayo ay inalagaan ng ating Panginoon, at ang mga libu-libong mga anghel ay nandito sa ating mga tabi. Inaalagaan niya tayo, ginagabayan sa lahat ng ating mga hakbang sa buhay. Dahil tayo ay pag-aari ng Diyos. Jesus has given His precious life, His personal attention to the least of God's little ones, and angels that excel in strength encamp round about them that fear the God. So si Kristo ay binigay niya ang kanyang napakahalagang buhay para sa atin. Ang kanyang personal na buhay para babigyan niya tayo ng atensyon. At ang lahat ng mga bagay nito ay idadagdag na lamang. Napakaganda po mga kapatid. At bilang mga anak ng Diyos ay kinakailangan tayo ay makipag-cooperate sa divine na gawain. To excel, that excel in strength encamp round about them that fear God. So tayo, kapag tayo natatakot sa Diyos, natatakot na magkamali, natatakot na magkasala, natatakot na bigyan ng kalungkutan ng Panginoon, lilibutin niya tayo ng kanyang mga piniling anghel. Then let us be upon our guard and never permit a one contemptuous thought to occupy the mind in regard to one of the little ones of God. So ginagwardyahan din ang ating pag-iisip, ang ating puso, upang hindi tayo makaka-permit doon sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. At para maiwasan nating mag-isip ng mga negatibong bagay, magpasalamat pa po tayo sa Panginoon na nilinis niya ang ating puso, ang ating isip, para mag-focus po tayo sa kanyang gawain. We should look after the erring with solicitude and speak encouraging words to the fallen, and fear lest by some unwise action we shall turn them away from the pitying Savior. So, tayo, tinitingnan ng Panginoon ang ating puso. Kahit ano ka pa man dito sa mundo, isa ka pawang makasalanan, nagkakamali, nagkakasala, ang Panginoon ay nagsasalita ng mga magpapasigla ng ating pananampalataya. Mga encouraging words sa mga nahulog. At doon sa mga natatakot,
sa mga hindi matalinong paggawa, ay kinakailangan ating mapapansin ang ating mga gawa na ay hindi kaaya-aya sa Panginoon, ay lumapit po tayo sa Kanya from pitying Savior. Dahil ang Panginoon ay matuwid, siya ay magpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. All heaven is interested in the work of saving the lost. So ang buong langit ay interesado na gumawa upang mailigtas ang mga nalaglag, ang mga nawala. Angels watch with intense interest to see who will leave the 99 and go out in tempest and storm and rain into the wild desert to seek the lost sheep. So, ang mga anghel ng langit ay tinitingnan niya tayo, binabantayan niya tayo, at malaki yung interest nila sa atin na iniwan ang 99 at ang 99 na matuwid upang tayong mga makasalanan ay hanapin. Kahit na may mga pagsubok, bagyo ng pagsubok, at ulan ng tukso sa isang disyerto, ay hinahanap niya tayong mga nawawala. The lost are all around us, perishing and sadly neglected. But they are of value to God, the purchase of the blood of Christ. So mapapansin natin, maraming mga nawawala, maraming nawawala sa kanilang pananampalataya, nanghihina, nababackslide mga kapatid sa kahit lupalop sa buong mundo, ay talagang nakakalungkot dahil nakakaligtaan ito ng mga tao. Nakakalimutan nilang magpasalamat sa Panginoon na iniligtas sila at dahan-dahan sila'y nawawala. But meron tayong value sa Diyos na binayaran tayo ng dugo ni Kristo. That's why ito yung tangi nating pag-asa para maligtas tayo. Kaya punuin natin ang ating puso ng pasasalamat, ng mga pag-ibig, ng awitin na nanggagaling sa Panginoon. But by all that has given us advantage over another, be it education and refinement, nobility of character, Christian training, religious experience, we are in debt to this less favored. And so far as lies in our power, we are to minister unto them. So tayo pinagkalooban ng mga pagpapala sa bawat isa. Ang ating edukasyon, dapat mapabanal ito, at ang ating mga karakter, kinakailangan tayong mag-training sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. Christian training, mga relihiyosong eksperyensya ay dapat nating maranasan ito. At itong lahat ng pagpapala ng Panginoon, kapag hindi natin ito gagamitin para sa kanyang kaluwalhatian, tayo ay utangan sa kanya. But if we are use this for the glory of God, so far as lies in our power, we are to minister unto them. Kinakailangan na gamitin natin at maging isa tayong mga representante ng Panginoon dito sa lupa upang makita sa ating buhay ang karakter ng ating Panginoon. If we are strong, we are to stay up the hands of the weak. Angels of glory that do always behold the face of the Father in heaven make such their special charge. So, tayo kapag binigyan na ng lakas ng Panginoon para sumulong sa kanyang banal na gawain para sa atin, kinakailangan magstay tayo at panghawakan natin ang kamay ng ating Panginoon. At magbigay tayo ng awa doon sa mga nanghihina. Dahil nga tayo ay manghihina din, pinalakas lang ng tayo ng Panginoon. At ang mga anghel sa langit ay nagbibigay kaluwalhatian that do always behold the face of the Father in heaven. Na minamasid tayo ng Ama sa langit. Kung ano ang ating mga ginagawa, hayag man ito o nakatago, alam niya ang ating mga puso. So that's why hindi tayo dapat magkunwari sa ating mga nararamdaman, kung ano man ang ating mga nakikita, ang ating mga sinasabi, kailangan na ipanalangin natin sa Panginoon. Angels are ever present where they are most needed, with those who have the hardest battle with self to fight and whose surroundings are the most disagreeable, and in His ministry, Christ's true followers will cooperate. So, ang mga anghel sa langit ay nandito sa ating paligid. Nag-represent ito na binabantayan niya tayo sa lahat ng ating gagawin, lalo na kapag atin itong kinakailangan. At kapag meron tayong pakikipagbaka sa ating sarili, with self to fight and whose surroundings in the most disagreeable. Kung ang ating paligid ay punong-puno na ng mga hindi kaanais-nais, punong-puno na ng galit ang ating mga kapwa, at punong-puno na ng hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoon, kinakailangan tayo maging true followers
ng Panginoon. At mapapansin din natin ang angels of heaven ay talagang Christ true followers will cooperate. Tutulungan niya tayo sa bawat hakbang sa buhay. Mapapansin natin yung panaginip ni Jacob doon sa ladder na baba, akyat. Si Christ po ang nagre-represent ng ladder sa panaginip ni Jacob. At ang mga anghel na nagbaba akyat sa langit na panaginip ni Jacob ay talagang yun po sila ang tutulong sa atin na mapanagumpayan ang ating mga kahinaan. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, ibigyan tayo ng paalala ng Panginoon na tayo tinutulungan sa lahat ng paraan, sa lahat ng bagay. Aminado naman tayo na tayo manghihina, makasalanan, nagkakamali. At sa bawat hakbang natin sa buhay, may progressive, may paglago. So kinakailangan na abutin natin ang pananampalatayang meron ang Panginoon upang ito'y magamit sa kanyang gawain. At higit sa lahat, punuin natin ang ating mga puso ng pasasalamat. Dahil kahit hindi tayo karapat-dapat, binayaran tayo ng dugo ni Kristo para maging kaisa tayo sa kanyang gawain. So makipag-cooperate lamang po tayo sa banal na ahensya ng langit. Muli, magandang umaga sa ating lahat and God bless po.